maraming salamat sa Mayor sa Kilayan, Kapitan Regay sa Kilayan, kanyang mga kagawas. Maraming salamat. Kinararangal ko na tumayo sa inyo. Makita nyo kung anong klaseng hilatya meron si Villaseca. Anong klaseng kasi ng dala niya. Bakit siya lumaban bilang kongresista sa bayan ng Imus kahit sino pang diablo ang kalaban niya dito sa ating bayan. Si Villaseca, 18 taong abogado, 18 taon din profesor ng batas si Villaseca. 3 bagay ukol sa lalaking kahalalan gusto kong ipabulat sa inyo para hindi tayo maligaw. Una-una, makasaysayan at napakahalaga ng darating kahalalan dahil ito lamang ang unang pagkakataon, hindi lamang dito sa bayan ng Imus, hindi lamang sa buong kalawakan ng probinsya ng Cavite, kundi sa buong Republika ng Pilipinas, ang ating halalan ay iraraos sa pamamagitan ng isang automated elections. Sa isang automated elections, tayo bilang mga tao, tayo ang binigyan ng karapatan bumoto. Pero ang magbibilang ng ating mga boto, hindi na tao, makina, computer, smartmatic ang nakakuha ng kontrata. Hindi gaya noong nakaraang halalan ng 2007, tayo, pinamamayan, tayo ang bumoto pero ang nagbilang ng ating mga boto, mga tao pa rin. Kaya malaking porsyento, malaking bahagi ng boto ng dapat nakasalukuyan nating alkalde na si Mayor Romero sa Kilayan at ang kanyang mga kasama ay hindi pinilan. Sa kasaysayan ng bayan ng Imus, ang halalan ng 2007 ang pinakawalang kwenta at pinakawalang suwang halalan na ganap. Ang nanaig doon sa halalan yun, panlilinlang, salapi, pananakot. Panlilinlang, salapi, pananakot ang nanaig. Ginawa ng kasalukuyang mag-amang katunggali namin. Kaya ang napala natin dito sa bayan ng Imus? Imus, Taon Plaza, Winalangya. Pinagkakitaan ng 15 milyon. Isang bagay na makasaysayan, hindi binigyan ng halaga. Gumawa ng sugat sa bawat puso natin, mga Imusenyo. Kailanman hindi na pwedeng maghilo. The damage he has caused is irreparable. 365 garbage fee. Pero pag tinignan nyo ang inyong mga resibo doon sa mga nakapatayan, hindi garbage fee ang nakalagay. Service fee. Hindi lang yan double taxation, triple, quadruple taxation. Hindi pinag-aralan isang ordinansa. Walang nakakaalam sa konseho. Kaya ano ang nangyari? Pagpapahirap sa ating mga taong bayan. Mutya ng Imus, aplikante pa lang, nilalapas tanga na. Walang paggalang sa karapatan ng ating mga kababaihan. Yan ba ang halimbawa na ipamumuha natin sa ating mga kabataan? Ganyan klase ba ng paglilingkod sa bayan? Inuuna ang sarili. Inuuna sariling luho. Inuuna sariling kapakanan. Ganyang klaseng mga politiko, ganyang klaseng mga kandidato, hindi po binoboto yan. Ipinapataan yan sa anumang halalan. XXX Ghost Employee. 10 empleyado, lahat sumusweldo, hindi naman alam ng mga empleyado. Nagpapalsipika pa ng mga dokumento para mangulimbat sa sarili nating bayan.
Kasabwat sino? Kasabwat administrador ng munisipyo, kasabwat vice mayor ng munisipyo, kasabwat ng mag-ama. At huwag na huwag mong sasabihin na hindi mo alam yan dahil ikaw ang ama ng alkalde ng Imus. Kung mabuti kang ama, unang-una mong dapat gawin, ipakulungin ng anak mo. Kasabwat vice mayor na interview pa sa TV, vice mayor na pakending-kending pa. Hindi ko maintindihan kung anong kasarian. Kung merong bayad na bulaklak yan, bulaklak na bayad. Walang batas. Puro pangungulin ba? Oportunista. Ganyan ang napapala pag ang isang nakaupo sa pamamagitan lamang ng paggamit ng salapi, panlilinlang at pananakot. Sana matuto na tayo at alam ko na hindi na natin ibabalik ang bagayan yan sa ating munisipyo. Mahalaga po ang isang halalan. Bakit? Ang isang halalan mahalaga dahil yan lamang ang tanging paraan na ibinigay sa atin natin sa ating batas para tayong magluklok ng mga mamumuno sa ating pamahalaan, magpapatakbo ng mga programang dadaloy sa ating magandang kinabukasan. Sa pamamagitan din lang ng halalan, diyan natin nakikita ang pagkakabat sa ipantay natin bilang mga taong bayan. Ang boto ng pinakakapuspalan at lukha, pagpilihan mo, kapareho lang ng bilang ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Isang Diyos lamang ang binibilang. Itong ating mga katunggaling sa pamumuno ng mag-ama, na kung aking tawagin ay si Haris Puti at si Prinsipe Pontilio. Dati natubuti ang tawag niya. Ngayon ang bago na, dahil lalapit na, nakatakda na ang araw ng kaparusahan. Kaya Haris Puti at Prinsipe Pontilio. Prinsipe Pontilio dahil nakaangkla lang naman yan sa Pontilio ng tatay niya. Hindi naman hindi mamumulitika dito sa Imus kung sa labag isa. Dahil alam niya, kahit kay Ponce Alfonso Salvador, hindi ka mananalo ng kasi dito sa Manila. Pagpililang ang mga boto nila at pinilang ang mga boto ni Remulla, ni Bautista, ni Villaseca, ni Sakilayan at lahat ng buong Team Saki, meron lang pong pagkakaiba. Pagsiluman na ang mga boto, panalo na tayo, nagwagi na tayo dahil kasama namin kayo. Ang boto sagrado, hindi yan pinipili, hindi yan pinagpipili. Pinarurusahan ng batas ang magbenta at bumili ng boto. Hindi nila inaaling sana, kaya merong mga liners. Bakit pa sila merong mga liners na ngayon ay humigit na sa 10,000? At kung galing ko, 28 taon na nung kulan, nabot na ang rurok ng kapangyarihan dito sa lalawigan. Ang anak, kasalukuyang alkalde, pero namimili pa sila ng boto. Bakit? Dahil nag-aalaga silang dalawa ng magabag ng pagkatalo sa darating na halalan.